Magandang araw po mga kauplok at sa aming mga magiliw na taga-subaybay. Muli po kaming nagbabalik para sa aming electrical wiring tutorial. Ngayon po ay gagawa tayo ng how to energize magnetic contactor with selector switch and push button spring return ng start at stop. So ngayon guys, magdagdag na tayo ng ng selector switch at saka yung push button, yung sinasabi ko. At saka yung indicator lamp ng power natin at saka indicator lamp ng run natin. So bali ngayon guys, tatanggalin natin itong A1 na galing dito sa fuse. Tanggalin natin yan. So ngayon, bali ngayon, yan siya. Itong galing sa fuse, diretso natin siya sa indicator lamp ng natin, ng power. Yan. Para malalaman natin na may power yung MCB natin or yung fuse natin hindi pumutok. Ito yung indicator lamp niya. Importante ito guys. Ito po siya. Yan. Tingnan nyo lang. So ngayon, ang gagawin natin, itong galing dito sa indicator lamp ng power natin, siya yung pupunta doon sa selector switch natin. Ito. Ilagay natin siya sa posisyon ng manual. Yan na po guys. So, nilagay natin siya sa posisyon na manual. So, dito sa kabila, tsaka na yan. Kasi ito yung gagamitin natin sa auto. Focus muna natin sa manual position. So, ngayon, nilagay natin yung galing sa indicator lamp ng power, nilagay natin sa number 3. Yan. Ganito yung wiring yan. Yan siya. So, itong galing sa number 4, i-connect natin siya sa push button ng normally close or sa stop na push button. Yan po, na-connect na natin po. Yan. So ngayon, maglagay tayo dito ng output galing sa push button na normally close or sa stop. Ito yung output niya. Ito naman yung output niya. Papunta to doon sa push button ng normally open or sa start button. Yan na po. So ngayon, ito naman siya yung output ng galing sa push button ng normally close or sa stop. Ilagay natin siya sa input ng push button ng start. Yan. Yan siya. Yan. Ganun ko lang para makita nyo. Yan. Para makita nyo yung So kasi konti yan. Yan.
So ngayon, itong output ng push button ng start, ipapunta natin siya sa coil ng contactor natin. Ito. Punta natin siya sa E1. So, bali yan na po. So, hindi pa rin natin siya ma-adjust kasi nga kailangan natin yung ito natin, yung kumo natin, ilipat natin dito siya sa indicator lamp ng power natin. So, lahat ng source guys, galing siya dito siya sa indicator lamp ng power natin. Kasi ito yung pinaka-indicator lamp power natin eh. Ito yung nag-indicate na may power ba yung contactor, yung fuse natin or yung circuit breaker natin, yung MCB. So ngayon, ang gagawin natin, ito yung common, di ba? Balik natin siya sa ito. Yan. Ito. Yan po guys. Bali na kumpleto na po natin yung selector switch manual position at ang ating push button na stop at saka yung start. So ngayon, testing natin. So bali ngayon may idagdag po tayo ngayon na yung tawag noon is holding coil ng contactor natin. So ngayon, i-start ko. On natin yung MCB natin. So ngayon, umilaw. On natin, umilaw yan. Yan. So ngayon, i-position natin siya sa yung selector switch natin, i-position natin siya sa manual. So hindi pa siya gumagana kasi nga may push button tayo. So ngayon, i-start ko siya. So ngayon, pumapalo yung contactor natin. So ngayon, pag post ko niyan, pag bitaw ko, wala, hindi humahawak yung contactor natin, hindi siya bumibitaw siya. So yun ang sinasabi ko kanina, lagyan natin siya ng holding coil. Itong contactor natin para continue yung energize niya. So ang gagawin natin guys, is magdagdag tayo ng wire connection. Idagdag natin to. Kukuha tayo ng power dito sa push button ng start, ng stop. Ito. Or pwede din tayo dito kukuha. Both side. Kung saan ka sa dito lang, dito or dito. Yan. Dito or dito ka kukuha. So mostly sa akin, kukuha ako dito talaga. Dito ko kumukuha sa normally close. So ngayon guys, yung napansin nyo, ito na yung yung wire niya. Dito sa push button natin na stop. So ito naman siya guys, ipapunta natin siya sa contactor na normally open or sa number 14. Ilagay natin sa dito, i-connect natin. Sa normally open na. Take note, normally open. Ilagay natin. So ngayon, nalagay natin siya sa normally open. Ito na siya. Nalagay na natin. Yan o. Sa input. So, maglagay tayo sa output. Papunta dito sa E1 natin. So ngayon, ang gagawin natin, magja-jumper tayo. Tanggalin ko to.
Ilagay natin sa proper niya. So, ito siya. Ilagay ko dito siya sa normally open. Na galing dito sa 14 to 13. So, maglagay ako ng isang wire. Ayan, maglagay ko ng isang wire dyan. Kasi, tapos, ibalik ko siya sa iwan. Para makuha natin yung harnessing. Ganito na yung nangyari. Yan. Sa contactor natin. Yung connection. Kasi, nagdagdag tayo ng para sa holding coil natin. So ngayon, try natin. Power on. Switch manual position. Tapos, start. Tapos, stop. So ngayon, hindi nyo makikita kasi nga wala tayong indicator, di ba? So ngayon, idagdag din natin yun. Isa-isa natin. Magdagdag tayo. So ngayon, paano tayo magdagdag? Kasi isa lang yung contactor natin. Kasi nagamit na natin yung normally open. So ngayon, ang gagawin ko, magkuha para sa indicator natin, indicator lamp natin. So ngayon, switch off ko muna. Kuha tayo ng power dito sa normally open sa number 14. So ngayon, pansin mo yan, na gano'n na yan siya. Tapos ito, ipupunta natin ibalik natin siya sa ito. Yan na po siya. Yung connection niya. So bali ngayon, may power natin, may ano sa number 54. So maglagay tayo dito sa 53. Dito, 53, yan, dito. Lagyan natin ng wire niyan. Papunta dito sa indicator lamp ng run. Taas talaga itong video na to guys kasi inisa-isa natin. Pagtsagaan nyo lang. Kung gusto nyong matuto, tsaga talaga. Pag walang tsaga, walang nilaga. Yan ang kasabihan. Pag wala kang tsaga, wala talagang nilaga. Yan po. Tapos guys. Ito na po yan. Selector switch, push button, at saka indicator lamp. Iti-testing na natin para makita natin yung ginagawa natin. Ito yan. Sugunti. Para makita mo ito. So ngayon, power on. Indicator lamp ng power. Umilaw. Selector switch, manual position. So ngayon, start na natin. Start. Yun. Stop. Start.
Stop. Start. Stop. Start. Yan na po guys. Nabuo na po natin siya. So, sa sunod natin video, lalagyan natin to ng auto. Kasi nasa manual na tayo eh. So, lagyan natin to ng auto. Okay? Maraming salamat po.